Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo rin po ay napapanood sa TV5, 1PH, DZRH TV, ganun din po sa Sky 211 ang Veritas TV. Ngayon po ay ang ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Raymond Tapia ng Bureau of Fire Protection. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awit sa pininahan niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may dala. At sambahin ang Panginoong buti, ialay mga awitin sa pinindahan kanya sa atin. Ialay mga awitin sa pinindahan kanya sa atin. Isinasama din natin sa banal na misang ito ang katagumpayan ng 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos sa Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapang-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit.
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lalaki ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig ng mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat, sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni Nehemias, at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagian ng mayroon, sapagkat ang araw na ito, dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sa pahak ang kaisipan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod.
Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasiya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahina, ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinapaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng inggitan. At salip, ang lahat ay magbalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo nga lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan. Una, ng mga apostol. Ikalawa, ng mga propeta. At ikatlo, ng mga guro.
Naglalagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalagan, mga mapagpapagaling na may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsalta sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalagan, magpagaling ng may sakit, magsalta sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang pangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Bininumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga narito sa ating chapel, sa nakikisa sa pamamagitan ng telebisyon, sa mga nakikisa sa pamamagitan ng YouTube at Facebook, magandang buhay sa inyo. Naniniwala ba kayo na ang salita ay makapangyarihan? Totoo yun. Sa mga nag-aalaga ng hayop, no? Lalo na ang may aso, no? Kapag sinabi ng amo, sit, yan. Pag sinabi ng amo, roll down, o roll yan. No? Siyempre, yung mga magulang, pag yun yung nagsalita, pag sinabi ng mga magulang, kunin mo to, ay kukunin mo talaga yan. Sapagkat pag hindi mo kinuha, ay may palo. Ikaw ay kagagalitan, no? Ang mga guro, di ba, makapangyarihan din ang salita niya, no? Pag sinabing, get your assignment, pag wala kang assignment, ay may parusa ka, no? At ganoon din naman sa mga establishmento, siyempre may mga boss tayo, no? Pag sinabi ng boss, I want it today, we have to produce it today. Ganyan kapangyarihan ang salita. Subalit, merong mas makapangyarihan sa salita ng tao. Ano yun? Ang salita ng Diyos. Ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, ay ang National Bible Sunday, na kung saan ako at tayong mga mananampalataya dito sa bansang Pilipinas ay inaanyayahan na pagnilayan, magdasal, isabuhay ang salita ng Diyos. Bakit? Mas makapangyarihan ang salita ni Lord kesa sa mga salita ko at salita natin. Tunghayan natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Narinig natin na ang paring si Ezra ay binasa ang mga batas mula sa banal na kasulatan. Bigyan natin ito ng background. Ang mga Israelita noon ay nakabalik na mula sa kanilang exile o pagkakatapon. Sapagkat ang mga Babylonian, sila ay pinalaya sa kanilang bayan. Bakit? Sapagkat ito ay estratehiya para nang sa ganun, hindi sila maghimagsik, hindi sila mag-aklas, hindi sila mag-revolt, kaya sila pinalayas. Ang iniwan lamang doon ay yung mga mahihirap, yung mga may sakit. Bakit? Hindi naman nila magagawa makipag-alsahan sa Babylonian. At nung sila'y bumalik, ibinabalik nila dahan-dahan ang kanilang bansa. Ngayon, nung sila ay nasa templo, nakita ang isang balumbon ng kasulatan. At anong ginawa ni Nehemias? Pinatawag ang lahat ng tao. At ang paring si Ezra ay pinatawag at binasa ang banal na kasulatan pamula umaga hanggang tanghali. At ito ipinaliwanag ng mabuti. At anong nangyari? Anong sabi ng unang pagbasa? Ang mga tao'y nabagbag ang kalooban. Ibig sabihin, sila ay umiyak. Bakit? Sapagkat sa matagal na panahon, hindi nila narinig ang salita ng Diyos. Hindi nila napakinggan ang kanyang mga salita. At ngayon narinig nila ang kanilang mga kalooban ay nabagbag. Ang kanilang mga puso'y nahipo. Subalit anong sabi ni Ezra? Huwag kayong umiyak. Ito ang araw ng Panginoon. Napakaganda sapagkat dito'y hindi lang yung sinabing ito'y araw ng Panginoon. Sinabi pa niya magdiwang kayo. Yung walang makain, bahagi na ninyo. Napakaganda sapagkat ang unang pagbasa ay nagtuturo sa akin na nagtuturo sa ating lahat. Ang salita ng Diyos ay humihipo sa puso ng tao.
ang salita ng Diyos tumatagos sa puso ko at puso natin. Na ang salita ng Diyos ay nag-iibsan ng ating gutom at ng ating uhaw sa Panginoon. Kaya nga yung ating salmong tugunan, napakaganda, Espiritu mong bumubuhay. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi lamang humihipo sa puso ng tao, nagbibigay din ito ng buhay sa akin at sa ating lahat. Hindi ba tayo may kasabihan, halimbawa, ang isang tao, walang kabuhay-buhay, di ba? Ikaw na may papatay-patay di ba? Kaya tayo bilang mananampalataya, ay tayo pinapaalalahanan na ang salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng tunay na buhay, tunay na kagalakan, at tunay na pag-asa na nagmumula sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, napakaganda. Bakit? Narinig uli natin ang pagpapaliwanag ni Apostol San Pablo tungkol sa katawang mistiko ni Kristo. Ay ano naman kaugnayan nito sa salita ng Diyos? Simple lang. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa akin at nagtuturo sa ating lahat ng ating mga gampanin, hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi gampanin kundi sa komunidad at sa malaking larawan ng mundo. Kaya nga anong sabi sa atin, ano sabi sa atin ng kalawang pagbasa, hindi tayo nilikha ng Diyos na puro mata. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos na puro kamay. Bakit? Sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng kani-kanyang gampanin. Merong ang gampanin ay kamay, may gampanin ay paa. Isipin mo na lang, kung lahat tayo puro mata, ano itsura natin? Mukha tayong pinya, no? Isipin mo na lang, kung lahat tayo puro kamay, mukha tayong gagamba, di ba? At yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Ginagabayan ang buhay ko at buhay nating lahat ng ating tamang gampanin. Ang ganda nga na sinabi ni San Pablo, para hindi kayo manginggitan. Pero ang katotohanan ay sasampalin tayo at talagang maraming taong inggitero at inggitera. No? Gustong maging ganito, gustong maging ganyan. Sinabi ni San Pablo, hindi pwede. May kani-kaniya tayong gampanin. At kung anong gampanin mo, gawin mo. Kaya nga sabi sa bandang dulo ng ating ikalawang pagbasa, mayroong mga piniling maging guro. Mayroong pinili para mangaral. Mayroong pinili para magpagaling. No? Some are teachers, preachers, healers, no? Exorcists. No? Halo-halo Kanya-kanya tayong kaloob mula sa Diyos. Ako'y pinapaalalahanan ang salita ng Diyos ay hindi lang siya humihipo sa puso. Hindi lamang nagbibigay ng buhay. Nagtuturo din siya ng aking gampanin, hindi lamang sa simbahan, kundi sa mas malaking lugar kung saan ako inilagay ng Diyos para ang mga kapwa ko tao ay makaramdam ng presensya ng Diyos. At pagdating sa ating mabuting balitay, napakahalaga ng iniiwan ng Panginoong Hesus sa atin. Na ano yun? Na ang Panginoong Hesus ang katuparan ng salita ng Ama. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay katuparan sa mga ibinibigay sa atin ng Diyos Ama. At sa ano to? Sa pamamagitan ni Jesus. Alam nyo, itong bahaging ito ng ating mabuting balita ay talagang pinagnilay-nilayan ko. At kahapon, ay talagang nagkaroon ng sabihin natin na incarnation o pagsasakatawang tao. Bakit? Sapagkat ako'y nagmisa sa Home for the Aged. At nung ako'y nagbibigay na ng komunyon, yung mga lola at mga lolo na nasa harapan, naka-wheelchair, binibigyan ko isa-isa ng komunyon.
At ngayon ko naintindihan ang sinasabi dito ng mabuting balita, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Abay talaga hindi ko rin mapigilan ng luha ko. Bakit? Yung lola nakahiga doon sa kanyang kama, binigyan ko ng komunyon. Itong mga ito'y bibihirang madalaw. Itong mga ito'y iniwan ng lipunan, o iniwan ng kanilang mga pamilya. Ito'y napulot sa lansangan. Butit may nagkalinga sa kanila. At nung talaga binigyan ko katawan ni Kristo, nakaganong pa yung lola. Amen. Ayun palang ibig sabihin ng mabuting balita. Lalo't sa akin bilang isang pari. Bakit? Magkaroon ng incarnation o pagsasakatawang tao ng mga salita ni Jesus. At totoo ang sinabi ni Jesus, sinugo niya ako, sinugo niya tayo, parang lang sa ganon, ang mabuting balita ay maramdaman at malasap ng lahat. Na ang salita ng Diyos ay hindi lamang salita, ito ay katotohanan, ito ay kaganapan. Sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, ang panalangin ko'y ito, na ang salita ng Diyos ay palagi nawang humipo sa buhay ko at buhay natin. Na ang salita ng Diyos ang siyang totoong bumuhay sa aking sarili, sa ating mga sarili. Na ako'y pinatinuturuan ng salita ng Diyos na aking gampanin sa mundong ibabaw na ito, ang aking gampanin sa loob ng simbahan. At ikaapat, ako'y pinapaalalahanan na ang salita ng Diyos ay may kaganapan. Hindi ito drawing, ito ay katotohanan. Ngayon ay National Bible Sunday, pero hindi na maibig sabihin na pag National Bible Sunday, ngayon lang tayo magbabasa ng Biblia. Hindi. Ako at tayo pinapaalalahanan na nawa habang ako at tayo ay nabubuhay, nawa ang salita ng Diyos ang maging gabay ko't gabay natin. Huwag lang natin ito ilagay sa mga shelves natin. Buti pa yung gabok, buti pa yung ipis na kakabasa nito. Tanggalin natin, basahin natin, ibahagi natin upang ako at tayo'y maranasan natin na ang Diyos ay gumagabay sa buhay ko't sa buhay natin sa pamamagitan ng Kanyang mga mapagpala, bumubuhay at nagbibigay ng pag-asa ng mga salita. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, sa matay inilibing, nanawak sa naroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhat ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako Sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng magulinin ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaisa ng lahat ng taong may mabuting kalooban, idulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating pangangailangang laman ng ating mga puso. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Panginooy, salita mo'y aming lakas. Para sa simbahang katolika, na siyang natatanging mag-anak ng Diyos sa lupa, naway patuloy siyang manatiling mabuting balita sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa mga pangaral ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa Santo Papa, sa ating mga obispo, at lahat ng iba pang mga pinunong espiritual, naway magbunga ng pangmatagalang tagumpay ang kanilang patuloy na pagsisikap sa pagtatatag ng isang kabihasnan ng buhay
pagmamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa mga katulong sa pagtataguyod ng Biblia, naway matagumpay nilang mapatnubayan ang lahat ng Katoliko upang pahalagahan ang salita ng Diyos at isabuhay ang mensahe nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa mga kasapi ng iba't ibang grupo at samahang Kristiyano, naway malampasan ng kanilang pag-ibig sa Biblia ang lahat ng pagkakahati-hati at manumbalik nawa ang pagkakaisang idinalangin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa lahat ng mga Kristiyanong mag-anak, naway sa kanilang malugod na pagtugon sa paanyaya ni Jesus na sila'y maging mga disipulo niya, sila'y maging tagapaghatid ng mabuting balita sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa ating lahat, naway ang katuruan ni Jesus ay magudyok sa ating mas palawigin pa ang pagtulong natin sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Salamat po, Panginoon, sa kaloob mong banal na kasulatan at sa pamamatnubay nito sa amin. Tulutan mong mamuhay kaming alinsunod sa mensahe nito hanggang sa katapusan ng aming buhay, ikaw na nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa namang hela nagsisiawit ang papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at waling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpamatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Antipona ng pakikinabang. Sa Panginooy dumulog ng maliwanagang lubos at ng kanyang maitampok ang mukha natin at loob sa dulot niyang pagkupkup. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, at kaligtasan, sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kukupin mo ako ng aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming may karangalang iyong pagpapalang sa aming binibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas, ating ipahayag ang buhay at pag-ibig ni Kristo sa banal na Eucharistia sa bawat hakbang ng ating pananampalataya. Maging Veritas Eucharistic Advocate at dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor or love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Ale Nahe. Maraming salamat po. At sa susunod na linggo ay dadalhin naman natin ang ating mga kandila sapagkat sa susunod na linggo ay kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo ng Jerusalem o mas kilala natin na pista ng Candelaria. No? Yung ating mga kandila ay pabasbasan. Kung gusto yung kahon-kahon, di go ahead. No? Subalit tatandaan natin, yung kandilang yan ay basbas at siya ay tanda na ang ilaw nito ay si Kristo na nagbibigay ng liwanag. At ang ating ipagbati sa ating bagong 3 pambansang dambana sa Pilipinas, ang EDSA Shrine, ang National Shrine of Queen of Peace EDSA Shrine, ang pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Loreto dito sa Maynila, at ang pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Aranzazu sa San Mateo, Rizal. Ang aming taus-pusong pagbati. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Patnubayan nawa kayo ng salita ng Diyos sa landas ng tunay na Kristiyanong pamumuhay. Amen. Iligtas nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng panganib at magtagumpay nawa kayo sa inyong gawain. Amen. Iadyan nawa kayo sa lahat ng alalahanin at tibayan ng inyong kalooban sa kanyang pagmamahal. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa'yo, ako'y awit ng
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,